Op, ayan. So, may na po yung ating terminal. Naka-GE terminal na po siya. So, ibig po sabihin na change na po ito, no? Into LAN 1, no? Yung kanyang upstream port. Okay, magandang araw na naman. So, ito na po yung ating follow-up video about ito sa ating modem na OpticStar HJ8145X6 dash 10. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, mag-change tayo ng upstream port, no? Alamin natin kung paano ba natin to i-change ang upstream port na hindi natin kailangan mag-upgrade or mag-update ng firmware. No? So, mag-manual po tayo pero mas madali po itong gagawin natin. At ito pala no, ay applicable na sa GPON pati na rin sa iPhone yung gagawin natin. So either naka-GPON pa or naka-iPhone, pwede po ito no, dito sa modem na ito. Alright, and shout out dyan sa mga nakahingi na po at nabigyan natin ng flasher, sa mga nag-aabang. Ito na po yung ating video. At namaya, itatry natin dito sa ating piso wifi. After nating ma-change, no, mag-set tayo ng VLAN para dito sa ating piso wifi. So, start na tayo. Okay, so dito sa ating PC, mag-open lang po tayo muna ng ating browser. Open po tayo ng ating browser, tapos i-type natin dyan yung web address ng ating router. https://192. Yan siya po. .168.1.1/admin.html. So may nagtanong po sa atin, after daw ma-flash to, hindi nila ma-access yung admin login. So ito po yung ita-type ninyo para po ma-access ninyo. Okay, so enter lang po natin yan. Then dito, need po natin mag-login, admin PLDT. Then sa password naman, andito po yung kanyang default password. Yan, meron po tayo dyan. Okay, yan po yung kanyang password. So yan, i-copy lang natin. Copy lang natin yan. Copy. Then balik tayo no, sa ating browser. Yan, then i-paste lang natin dito. Nag-blurred. Paste lang natin. So, control V ko na lang. Yan. Then, press natin yung login. So, yung modem ninyo, no, maghihingi yan ng, kumbaga, kailangan natin mag-change ng password, no? Maghihingi yan ng panibago. So, palitan natin kung bago pa lang yung inyong modem, no? Pag hindi pa ninyo napalitan ng password. So, dito, papalitan ko lang muna. So, i-type ko lang muna ulit yung old password. Tapos, dito, magpapalit lang ako. Kasi hihingi at hihingi po yan siya. Yan. Tapos, ganun din dito sa may wifi. Yan. Palitan na rin natin yan. Okay, so after po nyan, click natin yung update. Okay, so pag na-click na po yung update, automatic, mag-login po tayo nyan ulit. Okay, so login lang tayo ulit, admin PLDT pa rin. Then, gamit na yung bagong password na pinalit natin. Okay, then login. O, pag ganito po, ano, pag ganun po yung lumabas na hindi kayo maka-login after mag-change ng password, ibahin nyo lang po dito. Yan. Dito sa web address, dapat meron po yung, yun po yung nangyari sa isang nagtanong sa atin, no, hindi daw ma-access dito. So, dito papalitan nyo po, no, lagyan nyo lang ulit ng /admin.html. Then, enter natin. Yan. So, dapat yun to po yung web address niya. Yan. Okay, then login po tayo ulit. Gamit yung panibagong password natin. Yan. Then login. Okay, so yan na. Naka-login na tayo. So dito kung pansin nyo, no, naka-GPON yung ating modem. So ibig sabihin kung naka-GPON terminal yan siya, naka-optic terminal po yan siya. Naka-GPON pa yung ating modem. Okay.
So, yung kanyang upstream port ay naka-optical terminal, no? GPON. Okay, so yun po yung ating gagawin, no? Mag-change tayo ng upstream port. So, una-una, pag nakalagin na po tayo, punta po tayo sa security. Yan, security, then device access control. Dito, kailangan nating i-check itong enable LAN side PC to access the device using SSH. Yan, enable lang po natin yan. And then, click natin yung apply. Kasi kailangan natin connect dito sa ating modem via SSH para makapag-connect tayo, no? Or para makapag-change ng upstream port. So, pag na-connect na po natin yan, so okay na yan. Then, balik tayo dito sa status. Observe natin dito mga ka-IT kasi mag-start na tayo ng pag-change ng upstream port. So, dito, observe natin, naka-GPON terminal. Mamaya, after nating ma-change ang upstream port, ay magiging GE terminal na po yan. So, meaning, naka-LAN na yung kanyang terminal, no? After natin mapalitan. Okay, so, ang gagawin natin, dito, mag-open po tayo ng PuTTY na app. Yan, PuTTY. Ito po yung kailangan natin, no? Para makakonect tayo sa ating modem. Then, dito, sa kanyang hostname, ilagay lang po natin dyan, no? Yung IP address. Yan, hostname or IP address. IP address ng ating modem. Okay, 192.168.1.1. Tapos yung port dapat naka 22, then SSH. Then click lang po natin yung open para makakonect na po tayo sa ating modem. Yan, so ito po yung nalabas. Ito na po yung ating PuTTY. Yan. So dito sa login as, type po natin dyan yung root, R-O-O-T. Okay, small letter lahat. Then enter lang natin. So, dito naman sa password, ang password po niyan dyan ay ito, yung admin. Okay, admin, yan po yung ating type. So, take note nyo po, pag nag-type po tayo dito, ay hindi po yan dyan lumalabas. So, type lang po natin. By default, hindi po kasi yan dyan lumalabas. Okay, so type po lang dito, admin, HW na, capital letter. Then, enter ko lang. Okay. So, user root, type address of time. So, last time naka-login po ako dito, no? Yan, nagamit ko po ito last time. So, after po nito, pag sa inyo po, hindi lumabas itong last login. So, okay po yan, no? Okay lang po yan. Kasi sa akin kasi nag-login ako dito last time. Ginamit ko siya last time. So, may lumalabas po yan dyan. So, sa inyo, pag wala pang lumalabas, halimbawa, pag dito lang sa may WAP, no? So, i-type nyo lang po dyan yung SU. Small letter na S, tsaka U. Yan. SU. Okay, SU. Then, enter nyo lang po. Yan. So, success na. So, ngayon, ang gagawin natin, mag-execute po tayo dyan ng command, no? Para ma-change na natin sa upstream port na gusto natin itong ating modem. Okay, so dito, mayroon po tayo dito mga kailangan ita-type. So ito po yung how to change upstream port sa OpticStar natin na modem. So dito, explain lang po natin itong LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, optical, GPON, tsaka IPON. So ibig pong sabihin nito, pag gusto po natin na LAN 1 yung gawin nating upstream port, ito po yung mga commands, no? Yan. Pag LAN 2 naman, so yan po. LAN 3, ganoon din, tsaka LAN 4. So dito na naman po sila nagkaiba sa dulo. Okay? So, dito naman sa optical, GPON, tsaka IPON, pag gusto naman po natin siyang ibalik. So, halimbawa, naset na natin dyan sa LAN 1. Pag gusto natin siyang ibalik, pag GPON yung modem natin, ito yung ating execute. Okay, pag IPON naman, so ito po, sa baba. Okay, so dito sa ating video, ang isi-select natin no, na upstream port ay itong ating LAN 1. Okay, LAN 1 po yung ating isi-select. Yan. So, ito yung LAN 1. So, ito po, no, pwede ko na itong i-copy. So, screenshot nyo lang dyan mga ka-IT. No, or pwede pa kayo mag-PM sa atin para sa file na to. So, sa akin, i-copy ko lang to. Yan. Then,
Right click, copy ko lang. Tapos balik po tayo sa ating PuTTY. Tapos dito i-paste lang po natin siya dyan. Okay? So control V ko lang. Okay, so yan na po siya. Okay, yan. So after po nyan, enter lang po natin. Enter ko lang dito. So sabi dyan, success. Okay, so ganun lang po yan kadali, no? Dito sa ating ginagawa. So success na po. So ibig po niyan sabihin ay nag-iba na yung kanyang upstream port, no? Into LAN 1. Ito po yan. Okay, so naka-LAN 1 na po tayo. Yan. So now, para ma-assure natin, balik po tayo sa ating modem, no? Ito. So nag-log out na. Mag-log in po tayo ulit. Para ma-check po natin. Yan. Okay, log in lang po tayo ulit. Oops, yan. Ito yung sinasabi. So, ito yon, no? Yan, kailangan natin ibahin. Nag-add tayo ng admin.html. Tapos, login lang po tayo ulit. Okay, so, login po tayo. Ayan. So, may ba na po yung ating terminal. Naka-GE terminal na po siya. So, ibig po sabihin na change na po ito, no? Into LAN 1, no? Yung kanyang upstream port. Alright, so ganun lang ka-simple at kadali yung ating ginawa, no, sa pag-change ng upstream port nitong ating modem. So pag gusto naman po nating palitan, no, dito naman po tayo sa optical, yung kung GPON po yung ating modem. Okay, ibabalik natin siya sa optical. Ito yung ating execute na command. Okay, so sa ngayon, tapos na po yung ating pag-change ng ating upstream port, GE terminal, naka-LAN 1 na po yan. So now, itatry na po natin siya, no? Na i-set into VLAN, set up natin to VLAN para dito sa ating PIS Wi-Fi. So subukan natin dyan kung gagana yung ating ginawa. Okay, so dito, punta ako sa 1. So i-delete ko lang muna to, yung mga naka-default dito. I-delete ko lang muna. Ayan, tapos mag-new po tayo. New, then IPOA lang. Tapos dito sa route 1, change po natin yan into bridge 1. Then sa service type niya, internet. Okay, internet po. Then dito sa enable VLAN, dapat naka-check po yan. And then VLAN ID natin, 22. Kasi naka-22 po itong ating PIS Wi-Fi. Okay, 22. Tapos check natin yung SSID 1, SSID 5. Okay, then apply. And then, punta po tayo sa LAN. Tapos dito sa LAN 1, uncheck natin yan. Pati yung LAN 4. Itong dalawa, naka-check po yan, no? Kasi para po yan sa ating mga access point. Then, apply lang natin. Balik tayo sa ating 1. Tapos, click natin yan, yung connection name natin. Dito sa baba, check natin yung LAN 2 and LAN 3. Then, apply. Yan. So, balik tayo sa LAN. Tapos, DHCP server configuration. Uncheck po natin yan. 3. Then, apply. Okay. So, punta po tayo next sa ating WLAN. Punta po tayo sa band steering. Kailangan po nating hiwalayin or i-disable yan para ma-separate yung ating SSID. Yan. Apply. Tapos, balik po tayo sa 2.4. Okay, palitan po natin ito. SSID. So, ilagay ko lang dyan halimbawa, PIS Wi-Fi. Yan. Tapos, ito naman sa authentication mode, lagay din sa open. Okay, then apply. Next, punta tayo sa 5G.
Then dito, palitan din natin yan. Lagyan natin piso Wi-Fi. Lagyan natin ng 5G para ma-differentiate natin mamaya, no, sa pag-connect. Then dito sa authentication mode, open, then apply. Okay. So, yun lang mga ka-IT yung gagawin natin. And then, kung gusto nating i-reboot yung ating modem, pwede naman. Punta tayo sa system tools. Then, restart. Okay. So, kahit hindi naman natin siya restart, so okay na po yun, no? Pero para mag-take effect yung ating ginawa, so mas better restart po natin. So, habang nagre-restart po yung modem, i-ready ko lang po dito yung ating mga cables. Connect ko lang. So, lagyan ko muna ng ating internet sa LAN 4. Okay, LAN 4 po tayo. Ito yung ating internet. Okay. Then, itong LAN 1 natin. Itong LAN 1 natin. Doon po yan sa ating board. LAN 1. So, lagay ko lang dito sa ating OPI. Okay. Okay, so nag-reboot na po yung ating modem. So kung pansin nyo, no, sa ating modem, nawala na yung LOS. No? So ibig sabihin yan, ang kanyang upstream port ay umiba na from optical to LAN 1, no? Yung GE terminal. So mawawala po yung LOS dito pag na-change port na or upstream port. So twisto lang natin ng maayos. Okay. So ngayon, susubukan natin kumonek. Alright, so open natin yung ating Wi-Fi settings. Then, yung isa-side natin dyan. So dito po tayo sa isang cellphone kasi walang 5G pala itong isa. So ito. Ayan, so ito po, no? It's Wi-Fi tsaka it's Wi-Fi 5G. So subukan po natin kumonek. Kung makakonect ba tayo. Ayun, no? So, gumana po. Naka one click po itong ating piso Wi-Fi. Okay, so nag-pop up po yung ating portal. No? Try naman natin dito, no, sa 5G. Back natin to. Try rin sa 5G. Ayun. So, nag-pop up din yung ating portal. So, try natin na lang mag-insert coin. Okay, try natin. Ayan, meron tayong piso. Okay, so yun lang mga ka-IT. Success po yung ating ginawa, no? Nag-change po tayo ng ating upstream port. At the same time, nag-set up na ng ating VLAN. Okay. So maraming salamat po. At para po dyan sa may mga PM, gusto po ng file para po sa ating mga commands ay mag-PM lang po tayo sa ating Facebook page. Yung Meets. Facebook page po pala natin dyan, no, sa mga nagtatanong. Pakita natin dito. Facebook page natin. Ito po yung ating Facebook page. Yan po siya. So, MITS na po yung name ng ating Facebook page. So, PM lang po kayo dyan mga ka-IT. Maraming salamat.